Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell po. So, ang topic po natin for today ay ano ang purpose ni Lord sa sex, at meron tayong concept na sex in theology. So, ang sabi po dito sa concept natin na sex in theology, sex is not ultimately about human pleasure but about God's glory. An expression in marriage is the sign of love, faithfulness, and fruitfulness. This use of sex dishonor him, but the right use magnifies his wisdom and godliness. As with every partnership, sex must live out in any way that exalts Christ and display beauty of the gospel. At makita natin ito sa Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage should be honored by all, and marriage been kept pure. Of God will judge adultery and all sexually immoral. Maging marangal sa lahat ng pag-asawa at pagtungi sa ang nagkaan, sapagkat ang nakikiapit ang nangangaluya ay hahatulan ng Diyos. At yun po, short po yung mga tutulad ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, sex is meant to honor its creator. So, yung meaning pala ng sex is to honor kung sino gumawa or nagtatag ng sex. Sa second teaching natin, sex must be done in God's way. So, yung sex pala, dito sinabi na gawin natin siya sa paraan ng Diyos, and then you should have marriage when you do that thing. And sa third teaching natin, sex is holy and we have duty to keep it holy. So, yung sex pala, isa siyang napaka-banal na gawain. So, kailangan natin panindigan yung pagiging banal nito. At sa ating application, first application, love your partner by keeping sex holy. So, yung mga taong mahal pala natin, dapat kinikip natin na yung sex is napaka-purity ng kabanalan. Sa second application, learn not how hard we but God's way. So, tutunan natin na yung bagay na hindi dapat siya mahirap gawin pa, but sa plano ng Panginoon in God's will. Sa third application naman, lead your partner to God-glorifying relationship. So, kailangan din pala natin na i-lead yung mga partner natin para mag-glorify yung Panginoon sa relasyon natin. So, sa ating discussion, why should we perceive their sex as a holy and that we have duty to go to? Para sa akin kasi pinigay siya ng Panginoon na banal, ipinabahal niya dito sa lupa bilang isang banal na naggawain ng isang mag-asawa. So, kailangan na natin itong panindigan habang tayo hindi pa kasal. So, dapat magpakasal tayo bago natin gawin yung mga bagay na yun. And sa ating alternative question, what I learned from this devotion. So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na ano ang bagay na is dapat ginagawa kung ito nagkasal na, and how can you practically apply devotion. So, may apply ko sa sarili natin ang devotion ngayon na panatilihin na holy pa din yung ganang bagay. So, yun lang for today's discussion. Thank you for watching.